Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, isa na naman po magandang topic po yung tinalakay dito ni Attorney Neil Abayon. Abayon po. So, basta ni Attorney Neil. So, napakaganda po yung paliwanag niya rito. Kasi ito po yung reason kung bakit po sinight yung contempt nito ni Franz Castro si Attorney Zulaika Lopez dahil dun sa letter na sinasabi nila o sinasabi ng mga kongresista na hinaharang daw po ng Office of the Vice President yung pagbigay ng COA ng report sa Kongreso. So yun po yung pinaka-reason na sinasabi nila na nag-i-interfere daw po itong si Attorney Zulaika Lopez para hindi po mailabas yung katotohanan tungkol doon sa paggamit po ng confidential funds ng OVP. So dito, para maging klaro po, tutulungan po tayo ni Attorney Neil Abayon kung ano po yung obserbasyon niya tungkol doon sa, o kung ano man yung pananaw niya sa nangyaring pagbigay ng citing contempt nito ni Franz Castro. Ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong paliwanag ni Attorney Neil Abayon. Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na huwag pagbigyan yung aming request for the subpoena. It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with. Ano po ba ibig sabihin ng should not? Are you demanding the COA na magsumunod dun sa subpoena dun sa STECO? If Your Honor, Mr. Chair. Let's continue, Attorney. Yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read it the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And, Okay? yes, and Okay, may so I also add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, na utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like what position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, which we addressed to the Commission on... Quick comment lang dito dun sa should kung saan medyo nag-react si Congresswoman Castro. So in position papers po kasi, in pleadings, when you state your arguments or you state your position, you really have to state po yung gusto mong mangyari. Yun po talaga yung reality. Pero usually sa dulo naman po dyan, meron po yung prayer wherein you will state na respectfully praying to the honorable court, to the honorable office, so on and so forth. Dapat po talaga pag pleadings, demand letters, it should be read in its entirety kasi pag titingnan mo lang yung argument, medyo may chance talaga na mainsulto ka kasi ganun po eh. When you are stating a position, syempre you have to provide your position clearly. Hindi po yung pwedeng parang gusto mo mangyari ganito pero lalagyan mo ng mga paligoy-ligoy na word. Because one of the instructions po talaga ng Supreme Court to us lawyers is that when you make an argument, you should make it direct na there is no room for ambiguity when a person reads it. Pero yun, usually sa dulo yan, meron naman po yung prayer na kung saan respectfully submitting, respectfully praying, and so on and so forth. Okay? So, continue po tayo. Pero dito sa... So dito, hindi lang nabanggit dito ni Attorney Neil na hindi rin binasa naman ng buo yung buong konteksto po ng letter doon sa sinasabi na should not. Kasi ito, kasi yung pinagbabasihan ni Franz Castro tungkol doon sa letter na sinasabi niya demanding daw. So parang dinidemand ng OVP na wag ibigay. So parang inuutusan, kaya nga sabi niya daw siga-siga. So ang paliwanag ni Attorney Zulaika Lopez dito is just a request letter
So, pag request letter, it's up to the COA kung magbibigay sila o hindi ng report dito sa House of Representatives. Pero, ang pinakaano rito, bakit nagbigay yung COA ng report sa House of Representatives? Ibig sabihin, hindi nila ginarant yung request ng OVP. At the same time, hindi man lang tinanong ng mga kongresista yung COA kung ano yung pagkakaintindi nila doon sa letter. Ni sila nga hindi nila binasa ng buo yung letter, pero nagbigay na kagad sila ng judgment na hinaharang po ng OVP. Kaya nga sabi niya, ano kayo, siga-siga na inuutusan nyo yung COA na huwag magbigay ng letter o ng request, ng report sa amin para imbestigahan. So, ang conclusion nila doon sa letter na binigay na pirmado po ni Atty. Zulaika Lopez, ino-orderan nila, dinidemand nila yung COA na huwag magbigay. Ang linaw na sinasabi nga ni Atty. Zulaika Lopez doon is just a request letter. Diba? So, hindi sila pinagbigyan ng COA, ibinigay ng COA yung report kahit hindi pa tapos yung investigation o hindi pa tapos yung pag-audit sa kanila, nagbigay pa rin ng report ang COA kahit hindi pa tapos. So, ibig sabihin, hindi ginrant yung request ng OVP. So, ano pang pinuputok-putok ng butse ng mga kongresista? Kasi isa lang talaga ang ano nila rito, isa lang talaga ang pinaka-purpose nila rito. Kailangan nilang ma-cite in contempt itong Chief of Staff ni VP Sara para mapilitan o parang ito na palalabasin nilang parusa kay VP Sara dahil sa hindi niya pag-attend dito sa hearing ng Congress natin. Letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, I'm sorry, Atty. Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chair, na nag-violate si Atty. Lopez Undue interference. proceedings Okay. or sa ating trabaho due to this Section 11, Letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Atty. Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Sir, Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Uh, Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the Mayor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to... Attorney, wait Okay. to acknowledge you. Okay, and so, For that, apologize, Your I- Honor. So napukpok na yung hammer, guys. Pag napukpok po kasi yung hammer, sabihin nun the chair has made a ruling. And in congressional hearings po talaga, the ruling is final once yun. The gavel is nabang, na ganyan. And since may yun, nag-move si Congresswoman Castro, may nag-second, napukpok. Therefore, naging final po yung contempt order against Atty. Lopez. So ngayon, yung next question natin is that legal po ba yung pag-cite sa kanya in contempt? If Congress votes in favor of it, legal po yun siya. Yun yung reality. Because in Congress po, it is always a numbers game po yan. And yung basis nila dito was undue interference. Undue simply means that you did something illegal, something inappropriate. So, Congress ang pumaka-determine kung what is undue interference for them. And based dun sa explanation ni Congresswoman Castro, yung paggawa po nung letter nila kung saan sinulatan ng OVP yung Commission on Audit na wag ibigay yung mga documents na hinihingi ng HOR sa kanila, yun po yung naging rason kung bakit daw may undue interference to their proceeding. So, yan, since napagbotohan na po yun ng members, wala naman pong nag-object, wala po tayong magagawa doon. Yun yung reality po talaga when it comes to the rules of procedure in the House of Representatives. Kasi the House of Representatives po has their own rules that when they get the sufficient number of votes regarding matters, that is considered as approved by the people because yung House of Representatives is composed of representatives representing the people. Yun po yung essence ng House of Representatives. So sa ganito pong situation, kung tingin po ng isang taong na na-cite in contempt is there is improper yung pag-cite sa kanya, pwede po niya yan questionin ngayon under the power of judicial review on the ground of grave abuse of discretion.
yun po talaga yung remedy. Because again, if the gavel was banged already and it was approved by a majority of the members, there is a presumption of regularity unless the Supreme Court declares that there was grave abuse of discretion in the actions of Congress. Yung nakikita ko po talaga dito actually, medyo may banggaan po talaga ng legal opinions. Yung legal opinion nung OVP which we thoroughly discussed earlier in the video and yung legal opinion ng House of Representatives. So in scenarios like this po talaga, ang best remedy po talaga is that pumunta po tayo sa korte para masettle yung controversy or yung issue. Kasi if banggaan lang ng legal opinions, wala pong mangyayari. Hindi naman po yung OVP magde-decide kung sila yung tama, hindi rin naman po yung HOR magde-decide kung yung position nila is yung tama or mali 'di ba? So therefore, to settle sana the issue, the OVP can go to the Supreme Court and file a petition for prohibition against the HOR on the ground of violation of, let's say, the separation of powers, violation of numerous constitutional violations based dun sa inexplain ni OVP. Yun po yung proper remedy. And on the part din naman po of, let's say, House of Representatives, kung sa tingin po nila there is also constitutional violation on the part of the Vice President, specifically yung minimension nila lagi is betrayal of public trust So therefore, pwede rin po sila pumunta sa Supreme Court niyan to question the refusal of VP Sara to attend the proceedings or bakit pinipigilan nila ma-release yung mga documents. So, yan po talaga yung reality ng legal system natin. If there is a clash of positions, legal opinions, the best remedy po is to go in court and wag po sanang gawing personal yung away kasi So, yun nga, sabi nga dito ni attorney, yung nangyayari pong pagkakakontempt po ni attorney Zulaika Lopez is hindi dahil sa guilty siya sa kanyang ginawang kung may krimen bang nangyari o wala. So dahil po sa numbers game po at alam naman natin sa House of Representatives, majority po talaga dyan, sip-sip po sa speaker po natin. So wala na po tayong aasahan na mangyayaring pagbaliktad doon sa paghatol para sa pag-cite in contempt. So, kitang-kita naman natin doon na nagpapaliwanag pa si Atty. Zulaika Lopez at itong chairman pong si Chua, sarado na rin po yung utak. Dahil sa may nag-motion na para i-cite in contempt at may sumigaw pang utu-uturin, nag-second demotion, minadali kagad ni Chua at hindi na binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag muna at hindi muna niya diningnig kung ano yung reason bakit humihingi si Atty. Zulaika Lopez ng motion for reconsideration tungkol doon sa pagkaka-cite in contempt niya. So malinaw na sinabi ni Atty. Nila Bayon dito na dahil doon sa numbers game, kaya napasite in contempt si Atty. Zulaika. Ngayon, ang tanong na nga dyan, kailan kaya o sino yung magpapile? Kasi sabi niya rito, OVP ang dapat mag-file ng petition sa Supreme Court regarding sa nangyayari din sa House of Representatives. Ang tanong dyan ay kung nakapag-file na ba si VP Sara or kung meron bang iba pang magpapile para questionin nga. Dahil nga, kitang-kita naman talaga yung pang-aabuso rito. Kung logic lang yung pag-uusapan natin dito, paano nangyaring ipakukulong mo? O sige, sabihin natin ipakulong. Pero yung dadalin mo doon sa correctional, parang sobra-sobra naman yun. Wala namang kasong nilabag yung tao, si Atty. Zulaika. Kung pagbabasihan natin kung bakit siya sinite in contempt doon sa interference daw. So paano nag-interfere doon si Atty. Zulaika o ang OVP kung hindi naman ginrant yung kanilang request? Kung tutuusin nga rito, ang nag-i-interfere pa nga rito is yung House of Representatives. Bakit? Bakit ko nasabi? Hindi na nagagawa ng COA yung trabaho nila. So, ang lumalabas dito, ang nag-o-audit na is yung House of Representatives. Walang pinagkaiba halimbawa sa pagluluto. Siyempre, halimbawa, ang COA, di ba? Palabasin natin sila yung nakatoka sa pagluluto. Ngayon, habang sila nagpapainit, ng kung ano man, naghihiwa ng mga rekado,
kung ano yung lulutuin nila, pinaplano nila. Eh biglang papasok sa kusina itong mga tambaluslos at aagawin yung sandok, yung kutsilyo, at sila yung maghihiwa at sasabihin kami na magluluto. Eh hindi naman sila yung nakatoka para sa pagluluto, mga kusinero ang nakatoka doon para sa pagluluto, eh aagawin ng tagalabas at sasabihin kami na yung magluluto. Ganun yung nangyayari rito. COA ang may kapangyarihan na mag-audit. Sila yung binigyan ng mandato para mag-audit. Ang nangyayari ngayon dahil sa sinasabi ng House of Representatives na meron silang inside parang gano'n, inside committee, parang gano'n, oversight function, parang gano'n. Eh umaakto na rin silang COA. So kinuha na nila yung trabaho ng pulis, kinuha na nila yung trabaho ng NBI, pati yung paghahatol ng korte, kinuha na rin nila. Ngayon, pati yung trabaho ng audit ng COA, kinukuha na rin nila. Parang lumalabas dito, meron ng silent martial law na lahat ng ahensya ng gobyerno hahawakan na po ng House of Representatives. So, hahayaan ba yan ng ibang kongresista? Tingnan natin, kasi sabi ni Congressman Marcoleta, sa Monday yata magkakaroon, o Monday or Tuesday, magkakaroon po ng Congress hearing regarding dito ulit sa nangyayari. I think good governance pa rin yata yung mag-hearing. Hindi ko lang sigurado, pero yun nga, magkakaroon daw uli ng committee hearing sa Kongreso at aatin po si Congressman Marcoleta para i-challenge yung mga kapwa niya kongresista regarding sa issue na yan. So, abangan po natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.